Ipinaliwanag ng PVOX na hindi magkakaugnay ang tumamang lindol sa ilang lugar sa Luzon, Cebu at sa Davao Oriental. Pero may posibilidad pa rin umano na ang mga pagyanig ay foreshock lamang o maaring masundan pa ng mas malakas na lindol. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Hindi magkakaugnay ang tumamang lindol sa ilang lugar sa Luzon, sa Cebu at dalawang malakas na lindol sa Davao Oriental. Ito ang paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30, magnitude 4.8 na lindol sa La Union, magnitude 4.2 na lindol sa Isabela kanina, magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental kahapon ng umaga, at magnitude 6.8 na lindol kagabi. Ayon kay PVOX Director Teresito Bacolcol, magkakaiba ang fault segments na pinagmulan ng mga nasabing lindol. No, hindi po sila connected. Magkakaiba pong fault segments, yung gumalaw. Sa Cebu, it's the Bogo Bay Fault, and then sa Davao, it's the Philippine Trench. And then yung meron din tayong lindol sa Baguio, Philippine Fault naman yung source nun. Bukod dito, nilinaw din ng PVOX na ang magnitude 6.8 na lindol kagabi sa Davao Oriental ay hindi aftershock ng naunang magnitude 7.4 na lindol. Ito ay kahit na magkalapit lamang ang epicenter ng dalawang malakas na pagyanig. Hindi po siya aftershock. It's a separate event. We have a term for that. It's a doublet. These are closely spaced, closely timed events, and they happen almost on the same area, and they have almost the same magnitude. Ayon kay Bacolcol, bagamat bihira lamang ang doublet earthquake, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa bansa. Ang aftershocks din naman ay kadalasang mas mahina ng 1 magnitude kumpara sa mismong lindol, di tulad ng magnitude 6.8 at magnitude 7.4 na doublet earthquake na halos magsing lakas lamang. Pero babala ng PVOX, posible pa rin na ang malalakas na lindol ay foreshocks lamang o precedent ng susunod na mas malaking lindol. Sa Metro Manila ay pinangangambahan ang pagtama ng The Big One o lindol na may lakas na magnitude 7.2 na ma-generate mula sa West Valley Fault. Gayunman, hindi pa rin umano masasabing may pattern ang magkakasunod na lindol dahil normal lamang sa Pilipinas ang tectonic activities bilang ito ay nasa Pacific Ring of Fire. Ngayong araw ay umabot na sa mahigit 800 ang naitalang aftershocks kasunod ng doublet earthquake sa Davao Oriental. Ang aftershocks naman sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30, aabot na sa halos 11,000. Para sa Integrated State Media, Harley Valbuena ng PTV.